What is up, guys? Good morning. It's been a while mula nung first time kong mag-vlog gamit itong camera natin sa helmet. So ngayon, um, ang i-vlog natin ay hindi mo na related sa event, kundi related siya sa parang sa gamit ko ngayon, related siya sa Aerox. So, mainit-init ang usapin sa mga bagong labas ng motor, especially yung latest version ng NMAX at ng Aerox. Pero itong Aerox na ipapakita ko sa inyo ngayon is kakaiba siya. Bakit siya kakaiba? Biniro ko nga yung tropa nung araw, sabi ko, meron akong alam na Aerox version 3. Speaking of 3, kaya ko lang nabanggit na 3 dahil it has 3 wheels. Yes, tama kayo. So nakita kong bumili ng Aerox yung isa kong kakilala, kliyente ko sa event. And then pinagawa niyang 3 gulong, minodify niya. So wala pa akong nakitang ganung modification ng Aerox, kaya hopefully ay tayo ang unang makakapag-upload ng video sa ganung modification ng Aerox. So today is March 25, 2021 as of recording this video. Shout out sa aking partner in life. Pinayagan akong hindi magpa-change oil kundi mag-vlog for today. Dahil matsa rin namin, but ngayon lang ako may chance na puntahan yung Aerox na i-review natin today. First motorcycle review natin for today. Pinayagan niya tayo. So, shout out. Singit tayo. Nasa highway na tayo. So, let's go. Time lapse. Ayan siya. So, nakita nyo na kagad. Tabihan natin siya. So, mag-ready lang ako. Then, see you later.
Okay, eto na nga. Sa unang tingin talagang eye-catching siya. So, naikutan na natin siya. Ipakita natin yung mga parts na yung kung paano siya i-modify sa likod at interviewin natin yung may-ari. First impression. Mukhang matibay yung pagkakagawa. Anong year model ito? Parang unang version siya, no? Unang version nito ng Aerox, kung di ako nagkakamali. As per the owner, second owner kayo, no? Nabili siya ng ganito na. Paano nyo siya nakita? Okay, then pinagawa niya sa Manila. Oh, nakita ko to. So, for sure foreigner din yung may-ari kasi may mga yung member ng mga ganyang Mad Dog Philippines. May mga Harley Davidson na bike, di ba? Oh. So, foreigner yung unang may-ari siguro nito kaya nagpa-modify siya ng gato. But then naibenta dito sa kaibigan ko. Question is, magkano siyang nabili? 120 sir. 120. So, parang presyo ng isang bagong latest na Aerox. Ito yung pinagawa yung pinakonvert. So, nung pinakonvert nila, gumastos daw sila ng 80K, yung unang may-ari, no? Saan nila pinagawa ito? Sa Manila. Manila. Pero, nung binili nyo to, dito na. Nandito na yung unit. Oo. Ang ganda ng pagkaka-modify niya. Halos walang nabago dun sa sa pwesto ng gulong. Yung pwesto ng gulong nakatapat dun sa original na pwesto niya. Naglagay lang sila ng parang yung ito yung original na pwesto nung mags. Nag-extend sila para lumabas yung gulong sa kabila. Pagdating naman dun sa kabila, para siyang parang hindi siya connected eh. So single wheel drive pa rin siya. Bali ang gumagana lang dito is yung ito. So kaya sa makina walang nabago. Kumbaga parang inilabas lang nila ito dito. Ito pa rin yung nakadugtong sa panggilid, kumbaga nung pinaka makina ng motor. And then itong kabila naka disc brake na rin siya. Parehong-pareho nung sa kabila. At saka ang kapal nung ginamit na mga bakal. Kaya solido siya. Pwesto nung shock, pareho yung pwesto nung shock. Ang galing nung nakaisip na gumawa nito. Also, may support siya dito. Silipin natin kung saan niya dinugtong. So, sana kita sa camera. So, ay, siya. Naka-bolt siya sa malapit dito sa side stand. Hindi siya directly naka-welding sa frame. Naka-bolt siya. So, nice. Maganda yung pagkakagawa. So, dito may allowance. May allowance yan sa play. Hindi ko lang ma-equal pero dapat hindi ito tatama dito eh. Pero may allowance siya. Kasi may mga nakikita din akong minomodify na mga motor. Parang hindi parang hindi dumaan sa engineering yung ibang mga motor eh. Kumbaga basta na lang may ma-modify. Pero ito base sa nakikita ko sa kanya, maganda, pulido yung pagkakagawa. Okay, so dito yung original na pwesto ng shock. Parang umurong lang siya ng 2 inches.
So, I think may reason yun kung bakit niya inurong ng konti. Para yung play niya walang tatamaan. Pero I think yung 2 inches na yun, no, kailangan niya mag-move ng 2 inches kasi didikit siya doon. Okay? I think pinag-aralan ng mabuti nung gumawa nito. Dito sa kabila, silipin natin sa ilalim. So ayan, hindi ako hindi ako masyadong kon sa mga mechanical ng sasakyan, pero kayo nang kayo nang humusga sa nakikita nyo. Pero on my bare eyes ngayon, ang malinis ang pagkakagawa. Ang galing nung gumawa nito. Ito lang medyo sayad ng konti. Pero hindi naman siguro malaking pan. Dapat nakalayo lang siya ng konti. Or pwedeng siguro palitan nito nung may mga nabibiling mas manipis ng konti dito. May mga radiator cover nang nabibili ngayon. I think mas okay yon para hindi siya nakadikit dito. Yung muffler hindi na binago. Ang size ng gulong niya ay 165 by 65 R13. Tubeless. So kagaya nung stock na mga gulong natin, naka-tubeless siya. Maganda sana kung pareho yung mags sa harapan para uniform, kaya lang yun talagang magmo-modify pa rin pati sa mags kung i-uniform sila. But I think possible yon sa mga mahuhusay talaga. And then may reflector pa siya. Sa tingin ko pagdating sa safety sa driving, okay naman siya, safe naman siya. Lagyan nila ng safety. Safety brake pag So may handbrake siya. Bali dalawa. Sa likod. Meron din siyang safety ito. Pag mag-park ka, meron na siya naka-safety. Hindi mo siya i-open, hindi siya handa. Pero ito stock to, may ganito talaga siya. Kasi even yung sa akin, may lock talaga. Pero ito nakakonect pa rin ito sa likod. Parang dalawa yung nilagay mo. So modified na into disc brake sa likod, kaya nagkaroon siya ng additional na ganito dito. Kasi sa original wala yan. Kasi drum brake sa likod, disc brake sa harap. So ngayon disc brake na sa likod, kaya nalagyan ng ganito. Riding comfort. Pag dalawa kayong nakasakay, kumusta ang play niya pag dalawa kayong nakasakay? Pero more on, Ano na siya, medyo matagtag na kasi yun nga na nabago na ang disenyo, medyo matagtag. Drive ka more on, hinihila yung papunta doon. Kasi hindi siya, yung isa pa rin yung Okay, so as per the owner, pagka driving ka na, parang may kabig siya ng konti sa kaliwa. Kasi nga, ang umiikot lang, ito nga isang gulong sa kanan. Supposed to be, dapat may differential yan. Ito yung kumbaga parang magsisilbing differential para gumana yung gulong dalawa. Kaya lang medyo mas madugong conversion yun pagka ganun ang ginawa. But I think kung hindi naman ganun kabilis ang patakbo, hindi naman na noticeable yung niya, yung kabig niya sa kaliwa. But aesthetics, ang ganda, ang forma niyan tignan. Ito lang siguro mas ewan ko kung anong pang pwedeng gawin dito para mas maganda, kasi parang kinat lang siya dito. Para sa akin siguro kung mas mapapalinis pa tong likuran, instead of kinat lang yung pinaka mudguard niya, mas gaganda pa siya.
Tsaka yun, naging ano lang, naging bakante itong pinagtanggalan ng gulong dito. Naging bakante. But pagka nandito ka naman sa pag naka eye level yung view mo, hindi na siya ganun ka ano, noticeable. Pag sa side view medyo ano, maporma siya, side view. Front, babae ang nagda-drive nito. Kaya yun, kung hindi kayo ano marunong magmotor, hindi kayo marunong magbalanse, since ito gas lang para sa mga babae, igagas mo lang ito dito, aandar na yan, and then brake. Yun lang, ganun lang kasimple magpatakbo ng automatic na motor. But then syempre yung pagdating sa balancing, pero since tatlo na gulong nito, kahit na huminto ka na nakaangat yung paa mo dyan sa step board, hindi ka matutumba dahil nga tatlo ang gulong niya. So magandang ano to, magandang idea para dun sa mga babae na hindi marunong magmotor. Pang service, ito pang service lang ito sa trabaho. Malapit lang sila dito pero pinakamalayong biyahe nito. Nakarating na to ng San Narciso. So Olongapo City to San Narciso, Zambales. I think mga nasa 20 kilometers, no? Tapos ilan ang tinakbo nyo maximum speed? 60 km per hour ang patakbo nila. Sabagay hindi ideal na patakbuhin siya ng sobrang bilis. Kumbaga parang ano siya, parang cruiser type na magiging pamasyal siya na motor, ganyan. Kung di mo naman kailangan ng masyadong mabilis na mabilis, and then ine-enjoy mo yung view, okay siya. Then question, kasi ang mga LTO naglipa na naman ngayon eh. Ano naman siya nakapag-register nila? Ngayon na ililipat ko siya sa pangalan ko. Pinag-aralan ko. Kasi ano dahil na bago yung Kasi hindi naman daw bicycle or ano, parang pinagdagan na ng motorbike, ano, side wheel. Pinag-aralan ko lang hindi ka nalipat sa pangalan ko. pero nakita na ng LTO yan. Kaya lang Na-register na yan dati. so yun nadalhan na daw ito sa LTO para iparehistro, change of ownership. Pero yung sa modification niya wala pang binago ang LTO kasi parang hindi naman siya considered as motorcycle with sidecar eh. Kumbaga ito nadagdagan lang ng isang gulong. So ano ang payo ng LTO? Ano lang, kasi nadala nila namin to ng Freeport eh. So parang inano lang nila na may extra wheels. Extra wheels pero walang additional details na isinama sa papel, gano'n? Wala pa. Hiningian lang kami ng certificate ng pinagawa namin. Okay. So yun, sa mga siguro sa mga may idea pagdating sa mga legal na modification ng motor, kung paano ang proseso sa LTO, i-comment down below para din magkaroon tayo ng idea. Basta itong unit na nasa harap natin ngayon ay yun, as per LTO dito sa area namin, hindi naman nila binago yung ano sa papel. Although dala-dala nung may-ari lagi yung mga papel na yung nag-modify, yung siguro yung deed of sale, ORCR neto, then yung parang may papel siya galing doon sa nag-modify. Ano naman wala naman daw kaso siya sa LTO. So, well, expressway hindi pa rin pwede ito dahil 150cc pa rin ito. So, yun. Ano ang inyong masasabi? Nagustuhan nyo ba? Nagandahan ba kayo? Pwede kayong mag-comment para mapag-usapan natin. Magkaroon din ng idea yung mga gusto mag-modify or yung mga, lalo na yung mga babae na hindi marunong magmotor pero gusto magmotor at mahirap mag-balance. So ang presyo ng pagpapamodify nito ay 80,000. Nabili nila ng 120. Murang-murang nabili pala. Kasi dun sa modification pa lang 80k na plus yung value ng motor mismo. Kasi ang value nito pinakamababa mabibili mo Aerox
mabilisan siguro pinakamababa, 75. Nasa ganun. Pinili daw niya is 120. Mm-mm. Cash na pinili. Brand new, pas brand new niya binili 120, then pina-modify niya, gastos siya ng 80k. Labor materials 'yon, di ba? So naibenta niya ng 120. So murang-mura given na ang odometer niya ay ilan lang ang tinakbo niya. Odometer is 2,000. So, bagong-bago. 2019 model, ang milyahe niya is 2,066 kilometers. Halos hindi nagamit, guys. Panalo, good deal nung nabili nila ito. So, ngayon magte-test drive tayo, syempre. Yes. Test drive dati, nalika na. Pero hindi ko na ilalabas. Panibago. Oo, ramdam mo yung bigat. Oo, yung kabig. Saan ka na? Madali pa rin siyang itulak. Kaya lang mararamdaman mo yung ano talaga. Kabig siya sa kaliwa. Pero pag tuloy-tuloy na yung ano, hindi mo na maramdaman yung kabig sir. Pagka, siguro pagka ang andar mo, dire-diretso, hindi mo siya ganun mararamdaman. Pero dito, upon testing, may kabig siya. So, pag hindi ka sanay, nakakapanibago, kala mo matutumba, kanina tumukod ang paa ko, pero siguro pagka madalas mo siyang gamit, masasanay ka. So, yun. So yun, hopefully nagustuhan nyo itong video. Sa mga bago lang sa channel ko, please subscribe, like, and share the video.